Magandang gabi, mga kaibigan. Narito kayo sa isang tahimik na lugar kung saan ang mga kwento ay nagsisilbing gabay upang magbigay ng kapayapaan at katahimikan sa ating mga puso. Sa bawat sandali, hahayaan nating ang mga salaysay na ito ay magbigay aliw at magpahinga sa ating isipan. Pumikit, huminga ng malalim, at samahan ninyo ako sa kwento ng Silanggam at si Tipaklong sa isang malawak at tahimik na kagubatan sa ilalim ng dilim ng matatayog na mga puno. Namumuhay ang iba't ibang uri ng hayop. May mga ibon na nagsisipagliparan, mga daga na nagtatago sa ilalim ng mga puno, at iba pang mga insekto na abala sa kanilang mga gawain. Ang gubat na ito ay puno ng buhay at sigla, at dito rin makikita ang dalawang magkaibang nilalang, Silanggam at si Tipaklong. Silanggam ay isang masipag at masikhay na langgam. Araw-araw, mula pagdapo ng unang siko ng araw hanggang sa paglubog ng araw, hindi siya tumitigil sa paggawa. Wala siyang ibang layunin kundi ang mag-ipon ng pagkain at maghanda para sa darating na taglamig. Sa bawat araw na lumilipas, Silanggam ay nag-iipon ng mga butil ng palay, mga dahon at iba pang pagkain na maaari niyang itabi sa kanyang bahay sa ilalim ng lupa. Hindi siya tumitigil kahit pa siya ay pagod, dahil alam niyang ang mga pagsusumikap niya ngayon ay magbabayad ng husto sa huling bahagi ng taon kapag ang taglamig ay dumating na. Sa kabilang dako ng gubat, naroroon si Tipaklong. Si Tipaklong na may mga pakpak na matikas ay isang hayop na hindi katulad ni Langgam. Sa halip na magtrabaho at maghanda para sa darating na taglamig, si Tipaklong ay isang maligaya at masayang nilalang na laging abala sa pagkanta at pagsayaw. Ang buhay niya ay puno ng kasiyahan at hindi siya nababahala tungkol sa mga bagay na darating pa. Sa halip, ang kanyang mga araw ay ginugugol sa pagtugtog ng kanyang mga pakpak at pagsayaw sa ilalim ng araw. Isang araw ng tag-init, Silanggam ay naglalakad sa kagubatan. Dala ang isang maliit na basket na puno ng mga butil ng palay na kanyang pinaghirapan. Siya ay naglalakad patungo sa kanyang bahay. Nag-iisip kung paano pa niya mapapalago ang kanyang imbakan ng pagkain para sa taglamig. Habang siya ay naglalakad, nakasalubong niya si Tipaklong na nagtatampisaw sa ilalim ng isang malaking puno. "Langgam, bakit parang ikaw na naman ang laging abala?" tanong ni Tipaklong habang siya ay masayang tumutugtog gamit ang kanyang mga pakpak at sumasayaw sa hangin. Ang mga mata ni Tipaklong ay kumikislap sa kasiyahan at ang kanyang mga pakpak ay patuloy sa paggawa ng tunog habang siya ay kumikilos ng magaan at masaya. "Tipaklong, malapit na ang taglamig," sagot ni Langgam habang patuloy ang kanyang hakbang. Hindi tumitingin kay Tipaklong. "Kailangan kong mag-ipon ng maraming pagkain para sa amin. Hindi tayo makakapag-enjoy kapag dumating na ang taglamig at wala tayong pagkain." "Ha, bakit ka pa maghihirap, Langgam?
magkakaroon ka naman ng panahon para magpahinga. Bakit hindi mo samantalahin ang magandang araw ngayon? Magtugtog tayo at magsaya, sagot ni Tipaklong habang siya ay patuloy sa kanyang masayang pag-awit at pagsasayaw. Si Langgam na nakikinig kay Tipaklong ngunit hindi pinansin ang mga sinabi nito ay tumuloy sa kanyang daraanan. Hindi kita maintindihan, Tipaklong, sabi ni Langgam. Mahalaga ang mga araw na ito at mas mabuti nang maghanda habang may panahon pa. Ngunit si Tipaklong na abala sa kasiyahan ay patuloy na tinutukso si Langgam. Ano ba ang makukuha mo sa lahat ng iyan, Langgam? Kung maghahanap ka lang ng pagkain, wala kang ibang makukuha kundi pagod. Walang masama kung magsaya ka ngayon. Hindi ba't magaan ang buhay kapag ikaw ay masaya? Tanong ni Tipaklong. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Si Langgam ay hindi nagbigay pansin kay Tipaklong. Alam niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa kasiyahan sa kasalukuyan. Patuloy siyang naglakad. Iniisip ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya at ang mga darating na pagsubok. Kailangan kong mag-ipon, bulong ni Langgam sa sarili. Habang ang mga araw ay lumilipas, patuloy si Langgam sa kanyang masipag na paghahanap ng pagkain. Tuwing hapon, siya ay bumabalik sa kanyang tahanan na puno ng mga butil, prutas at dahon. Sa bawat hakbang, iniisip ni Langgam ang mga pangako ng taglamig at alam niyang ang bawat butil ng pagkain na kanyang iniipon ay isang hakbang na malapit sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Samantalang si Tipaklong ay patuloy sa kanyang walang humpay na kasiyahan. Tuwing siya ay makikita ni Langgam, si Tipaklong ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, tumutugtog ng kanyang mga pakpak at sumasayaw sa hangin. Kung minsan, tinutukso niya si Langgam, ngunit hindi siya tinatablan. Ang masipag na Langgam ay hindi pinapansin ang mga tukso at patuloy sa kanyang trabaho. Isang araw, habang si Langgam ay naglalakad pauwi mula sa isang malayong bahagi ng gubat, nakasalubong niya si Tipaklong na abala pa rin sa pagpapakita ng mga galak sa kanyang paligid. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Langgam na magsalita. Tipaklong, sabi ni Langgam, bakit hindi mo man lang subukang mag-ipon para sa taglamig? Balang araw, darating ang panahon na hindi mo na magagampanan ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Ang kasiyahan ay hindi laging magtatagal. Ha ha ha, wala akong pakialam diyan, Langgam, sagot ni Tipaklong. Bakit pa ako mag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan? Hayaan mong mag-enjoy ako ngayon habang masaya pa ako. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang panahon. Ang mga ulap ay nagtipon sa kalangitan at ang hangin ay nagsimulang maging malamig. Bumulusok ang ulan sa kagubatan at ang taglamig ay tila malapit na. Si Langgam na patuloy pa rin sa paghahanap ng pagkain ay hindi nakaramdam ng takot
Alam niyang siya ay handa at may mga imbakan ng pagkain na maaari niyang gamitin sa mga susunod na linggo. Si Tipaklong sa kabilang banda ay nagsimulang magtakbuhan at maghanap ng kanlungan. Ngunit ang kanyang mga galak at kasiyahan ay nauwi sa kalungkutan. Hindi siya handa sa darating na taglamig at wala siyang pagkain na maipapamana sa kanyang pamilya. Pinili niyang mag-enjoy sa kasalukuyan, ngunit ang kinabukasan ay tila nagbabalik sa kanya ng bigat ng kanyang mga desisyon. Sa kabanatang ito, makikita ang dalawang magkaibang pananaw ng buhay. Si Langgam na masipag at matiyaga ay nagsusumikap upang maghanda para sa darating na taglamig. Samantalang si Tipaklong na masaya at walang pakialam ay nag-enjoy lamang sa kasalukuyan nang hindi iniisip ang mga pangangailangan sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng halaga ng pagpaplano at paggawa ng mga hakbang upang maging handa para sa darating na pagsubok. Ipinapakita rin na hindi palaging magtatagal ang kasiyahan at ang pagtatrabaho ngayon ay may benepisyo sa hinaharap. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, nararamdaman na ni Langgam ang unti-unting pagbabago sa panahon. Ang init ng araw ay nagsimulang humupa at ang hangin ay nagiging malamig. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang magbago ng kulay mula sa luntian patungo sa mga dilaw, kahel at pula. Isa ito sa mga palatandaan na ang taglamig ay malapit na at ang bawat nilalang sa kagubatan ay kinakailangang maghanda. Si Langgam na matagal nang nagsusumikap na mag-ipon ng pagkain ay patuloy pa ring abala sa kanyang gawain. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, masaya siyang nakikita ang kanyang imbakan ng pagkain na unti-unting napupuno. Ang mga butil ng palay, mga prutas at mga dahon ay nakatambak sa ilalim ng kanyang bahay sa lupa, handang gamitin kapag dumating na ang taglamig. Samantalang si Tipaklong na patuloy sa kanyang kasiyahan ay hindi pa rin nagbabalak na maghanda. Ang mga araw ay lumilipas at si Tipaklong ay patuloy na nagpapakasaya. Ang kanyang mga awit at pagsasayaw ay hindi nawawala sa kanyang mga galak, at sa kabila ng mga pagbulusok na ulap at malamig na hangin, hindi pa rin niya naiisip ang pagsubok na darating. Isang hapon, habang si Langgam ay nag-iipon ng huling mga butil na kailangan niyang itabi, muling nakasalubong niya si Tipaklong sa ilalim ng isang puno. Sa pagkakataong ito, ang hangin ay mas malamig at nagsimula ng bumagsak ang ilang mga patak ng ulan. Ngunit si Tipaklong ay abala pa rin sa pagtugtog at pagsayaw, hindi alintana ang malamig na panahon. Langgam, bakit hindi ka magpahinga? Tanong ni Tipaklong habang masaya pa rin sa ilalim ng puno. Bakit ka pa mag-iipon? Wala nang silbihan ngayon. Nandito na ang taglamig at ang tag-init ay matatapos na. Tipaklong, hindi mo ba nakikita? Sagot ni Langgam. Ang taglamig ay malapit na. Kung hindi tayo maghahanda,
baka maghirap tayo. Hindi mo ba naiisip ang kinabukasan? Ang taglamig? Ha ha ha. Hindi ko na kailangan maghanda. Langgam, tugon ni Tipaklong. Marami pa akong pagkain at may kakayahan pa akong magtugtog at magsaya. Hindi ko kailangang magtrabaho tulad ng ginagawa mo. Si Langgam, na nararamdaman ang kakulangan ng pag-iisip ni Tipaklong, ay nagsimulang mag-alala. Tipaklong, hindi ito ang tamang panahon para magsaya ng walang hanggan. Kung hindi ka maghahanda, darating ang taglamig na wala kang pagkain. Paano kung magutom ka? Ngunit hindi tumugon si Tipaklong. Tumawa lamang siya at nagsimula pang mag-swing sa mga sanga ng puno, patuloy sa kanyang masayang buhay. Habang si Langgam ay nagpatuloy sa kanyang masipag na paghahanap ng pagkain, si Tipaklong ay wala nang pakialam sa mga babala ni Langgam. Ang masayang kalikasan ni Tipaklong ay hindi napapalitan ng takot o alinlangan. Patuloy siyang nagsasaya at tinutukso pa si Langgam. Hindi nagtagal, dumating ang isang malamig na gabi. Habang si Langgam ay masaya at kontento sa kanyang pag-iipon ng mga kinakailangang pagkain, si Tipaklong ay nagsimulang makaramdam ng malamig. Sa una, hindi siya nag-alala, ngunit habang lumalala ang malamig na hangin, napansin niyang wala siyang sapat na pagkain na maaaring gamitin sa mga darating na araw. Sa gabing iyon, si Tipaklong ay napansin na wala siyang matutulungan o maasahan. Wala siyang mga imbakan ng pagkain tulad ni Langgam. Naisip niyang pumunta kay Langgam upang humingi ng tulong. Langgam, tawag ni Tipaklong habang naglalakad patungo sa bahay ng Langgam. Langgam, tulungan mo ako. Wala akong makain. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang taglamig. Si Langgam, na matagal nang nag-iipon, ay nakatanggap ng tawag ni Tipaklong. Hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang binuksan ang kanyang bahay sa ilalim ng lupa at inanyayahan si Tipaklong na pumasok. Tipaklong, hindi ko na gustong magtampo, ngunit naisip ko na siguro ay darating ang panahon na kailangan mong maghanda, sabi ni Langgam habang binibigyan siya ng pagkain. Ang bawat pagsusumikap natin ngayon ay magbabayad sa huli. Pasensya na, Langgam, sagot ni Tipaklong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko sana ginugol ang aking mga araw sa kasiyahan. Ngayon, ako ay maghihirap dahil sa hindi ko pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga. Habang si Langgam ay patuloy na nagbigay kay Tipaklong ng pagkain, hindi na nagsalita pa si Tipaklong. Alam niyang si Langgam ang nakakaalam kung paano magplano at maghanda para sa mga pagsubok na darating. Sa kabila ng lahat ng mga kasiyahan ni Tipaklong, siya ngayon ay natututo ng isang mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagsusumikap at pagiging handa sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay nagbigay ng aral na hindi palaging magiging magaan ang buhay kung wala tayong paghahanda. Ang mga desisyon natin ngayon
ay magdudulot ng mga epekto sa ating kinabukasan. Ang pagtutok sa mga kasiyahan at pag-iwas sa responsibilidad ay nagdudulot ng paghihirap sa kalaunan. Si langgam, sa kabila ng kanyang masipag na gawain, ay handa at matiyaga sa kabila ng mga tukso. Si tipaklong, sa kabilang banda, ay natutunan ang kahalagahan ng maghanda at magtrabaho ng maaga. Ang mga araw ng taglamig ay dumating na sa gubat. Ang malamig na hangin ay patuloy na humahaplos sa mga katawan ng mga hayop at ang mga puno ay tila nalulumbay sa bigat ng mga ulap na bumabalot sa kalangitan. Ang mga ibon ay nagliparan patungo sa mga lugar na may mainit na klima at ang mga hayop sa gubat ay nagsimulang maghanap ng mga kanlungan upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa malamig na panahon. Si langgam, sa kabila ng lamig, ay nakangiti at kontento. Ang kanyang imbakan ng pagkain ay puno at alam niyang hindi siya magugutom sa mga darating na linggo. Ang mga butil ng palay, mga prutas at mga dahon ay maayos na nakaimbak sa ilalim ng kanyang bahay sa lupa, handang gamitin tuwing kinakailangan. Araw-araw, siya'y patuloy na nagbabantay sa kanyang imbakan, masaya at walang alalahanin, sapagkat alam niyang siya ay handa sa lahat ng pagsubok na dulot ng taglamig. Si tipaklong, sa kabilang banda, ay nagsimulang makaramdam ng tunay na hirap. Hindi siya sanay sa malamig na panahon at walang sapat na pagkain upang magtagal. Naisip niya ang mga araw ng tag-init kung saan siya ay masaya at walang inaalala. Ngunit ngayon, ang lamig at gutom ay tila nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang mga kasiyahan ay napalitan ng matinding pangungulila at panghihinayang. Isang araw, habang si langgam ay naglalakad sa paligid ng kanyang imbakan ng pagkain, nakasalubong niya si tipaklong na may pag-aalalang mukha. Ang pakpak ni tipaklong ay wala ng sigla at ang kanyang katawan ay nanghihina dulot ng malamig na hangin. Langgam, nagsimula si tipaklong. Ang kanyang boses ay puno ng paghingi ng tulong. Hindi ko na kayang magtago sa malamig na gabi at wala akong makain. Alam ko na ako'y nagkamali at ako'y humihingi ng tawad. Maaari mo ba akong tulungan? Si langgam, na nakikita ang hirap na dinaranas ni tipaklong, ay hindi nagdalawang isip na tulungan siya. Binuksan niya ang kanyang imbakan ng pagkain at kinuha ang ilan sa mga butil ng palay at prutas. Inilabas niya ang mga ito at iniabot kay tipaklong. "Huwag kang mag-alala, tipaklong," sabi ni langgam. "Nagtrabaho ako ng maaga, kaya't may pagkain ako para sa mga oras ng pangangailangan. Ito na ang aral na matutunan mo, hindi palaging ang kasiyahan lang ang mahalaga. Kailangan din nating maghanda para sa mga pagsubok." Si tipaklong ay nagpasalamat at tinanggap ang mga pagkaing inihandog ni langgam. "Salamat langgam," ang sabi ni tipaklong. "Hindi ko sana natutunan ito kung hindi mo ako tinulungan."
Masyado akong naging abala sa kasiyahan ko at hindi ko inisip ang mga posibleng pagsubok. Ang bawat pagsusumikap ngayon ay magbabayad sa huli. Sagot ni Langgam. Hindi ko naisin na maghirap ka, Tipaklong. Gusto ko lang na matutunan mong maging handa at magtrabaho. Sa mga sumunod na araw, si Tipaklong ay nagsimulang magtulungan kay Langgam. Pinili niyang maghanap ng pagkain para sa kanyang sarili at habang ang taglamig ay patuloy na lumalala, natutunan niyang mag-ipon at maghanda para sa susunod na mga buwan. Hindi naging madali ang mga araw para kay Tipaklong, ngunit siya ay natututo at nagsimula na ring magsikap upang hindi na muling maranasan ang hirap na dulot ng kawalan ng paghahanda. Si Langgam naman ay patuloy na masaya at kontento. Nais niyang matulungan si Tipaklong, ngunit alam niyang ang mga aral na natutunan ni Tipaklong ay magtatagal lamang kung siya mismo ay magsusumikap. Ang pagtulong ni Langgam kay Tipaklong ay hindi lamang sa pagbibigay ng pagkain, kundi pati na rin sa pagpapakita ng halaga ng pagpaplano at pagtutok sa mga pangangailangan sa hinaharap. Habang ang taglamig ay patuloy na nanatili, si Langgam at si Tipaklong ay nagsimulang magtulungan upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng panahon. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas lumalim at si Tipaklong ay nagsimulang magtulungan sa paghahanap ng pagkain at magplano para sa mga darating na taon. Ang kabanatang ito ay nagbigay ng isang mahalagang aral tungkol sa pagpapatawad, pagtulong sa kapwa, at ang kahalagahan ng pagsusumikap. Si Langgam, sa kabila ng kanyang mga pagsubok, ay nagbigay ng tulong kay Tipaklong, isang tanda ng malasakit at pagkakaroon ng malasakit sa iba. Sa kabilang banda, si Tipaklong ay natutunan ang kahalagahan ng paghahanda at ang hindi pagtatangi sa mga bagay na mahalaga sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagpapatawad at ng aral na mas magaan ang buhay kapag tayo ay nagtutulungan at nagsusumikap upang maghanda para sa mga darating na pagsubok. Habang ang taglamig ay patuloy na naglalaman ng malamig na hangin at matinding pag-ulan, si Langgam at si Tipaklong ay nagsimulang magtulungan upang magpatuloy ang kanilang mga buhay. Ang mga araw ay nagiging mas madilim at mas malamig. Ngunit si Langgam na matiyaga at masipag ay patuloy na nagbabantay sa kanyang imbakan. Ang mga butil ng palay, prutas at mga dahon na kanyang iniipon ay masusing inaalagaan upang matiyak na magtatagal ang mga ito. Si Tipaklong na noon ay walang pakialam sa mga pagsubok ng buhay ay nagpatuloy sa kanyang mga hakbang upang matutunan ang mga aral ni Langgam. Ang kanyang mga araw ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang masayang nilalang na walang inaalala. Ngayon, siya ay nagsusumikap. Nang magsimula ang taglamig, nagdesisyon si Tipaklong na matuto mula kay Langgam at nagsimula na siyang mag-ipon ng pagkain
Kahit pa man ang mga araw ay malamig at mahirap, minsan si Langgam ay tinanong ni Tipaklong, "Langgam, bakit hindi ka nagsasawa sa mga gawain mo? Bakit hindi ka magsaya kahit saglit?" Sumagot si Langgam, "Tipaklong, ang pagiging masipag at handa ay hindi isang bagay na nakakapagod. Ang mga pagsusumikap ko ngayon ay para sa kinabukasan ko, ng aking pamilya at ng mga kaibigan ko. Pagdating ng tag-init, magaan ang buhay ko at hindi ako magugutom." Nakaramdam si Tipaklong ng isang matinding panghihinayang. Dati-rati, hindi niya naisip na ang bawat araw ay isang pagkakataon para maghanda. Akala niya, ang mga kasiyahan at paglalaro ay sapat na upang magbigay kasiyahan sa kanyang buhay. Ngayon, naramdaman niyang siya ay nabigo sa hindi pag-iisip tungkol sa hinaharap. Ngunit, salamat kay Langgam, nagsimula siyang magbago at matutong magtrabaho para sa mga darating na araw. Nang magtagal ang taglamig, si Tipaklong ay nagsimulang magtago ng kanyang mga pagkaing natagpuan. Hindi na siya tulad ng dati na masaya lamang sa mga simpleng bagay. Sinubukan niyang magsikap, ngunit may mga pagkakataong siya ay nahirapan. Sa mga oras ng kagipitan, si Langgam ay palaging andyan upang magbigay ng payo at tulong. Sa bawat araw na lumilipas, si Tipaklong ay natututo ng higit pa tungkol sa halaga ng pagpaplano, paghahanda at ang tunay na kahulugan ng pagiging masipag. Habang ang taglamig ay nagpatuloy, ang mga unang palatandaan ng tag-init ay nagsimulang magpakita. Ang araw ay unti-unting nagiging mas maliwanag at ang hangin ay nagiging mas mainit. Sa mga unang araw ng tag-init, si Langgam at si Tipaklong ay parehong nagtrabaho upang maghanda para sa bagong taon. Ngunit ang mga pagkakaiba sa kanilang mga gawain ay naging mas malinaw. Si Langgam, na natutunan mula sa kanyang mga karanasan, ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang imbakan ng pagkain. Pinapalago ang mga butil ng palay at prutas na kanyang inipon. Ang kanyang mga kamalig ay puno at siya ay masaya at kontento. Si Tipaklong, bagamat hindi pa kasing masipag ni Langgam, ay nagsimulang magtanim ng mga bagong pananim sa ilalim ng araw. Nagsusumikap upang mapunan ang kanyang imbakan para sa susunod na taglamig. Hindi man siya kasing bilis ni Langgam, ngunit ang kanyang mga kamay ay abala sa paghuhukay ng mga butil at prutas. "Langgam, maraming salamat," sabi ni Tipaklong. Isang araw na nag-uusap sila sa ilalim ng isang puno habang sila ay nagpapahinga. "Kung hindi dahil sa iyong mga aral, hindi ko alam kung paano ako makakaligtas sa taglamig. Natutunan ko na hindi lang ang kasiyahan ang mahalaga, kundi ang paghahanda at ang mga responsibilidad sa buhay." Ngumiti si Langgam at nagsabi, "Walang anuman, Tipaklong. Hindi ko ginawa ito para sa iyong pasasalamat. Ang ginawa ko ay upang matutunan mong maghanda at para malaman mong ang paghihirap at pagtatrabaho
ay may magagandang bunga. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, nagpatuloy si Tipaklong sa kanyang pagsusumikap. Ang mga araw ng tag-init ay dahan-dahang nagiging mas magaan para kay Tipaklong. At siya ay mas kontento na hindi na muling maiiwasan ang mga mahihirap na araw ng taglamig. Nagsimulang magbunga ang mga itinanim niyang mga prutas at mga gulay. At unti-unting napuno ang kanyang imbakan ng pagkain. Ang mga bagong pananim na ito ay hindi dumating sa isang iglap. At si Tipaklong ay muling nahirapan, ngunit natutunan niyang magtiyaga at magtrabaho ng mas mahirap. Hindi na siya ang Tipaklong na tuwing tag-init ay nagsasaya at hindi nag-iisip ng kinabukasan. Ngayon, siya ay nagiging mas responsible at mas handa sa anumang hamon. Ang kabanatang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtutok sa mga layunin at pagninilay sa mga desisyon, habang si Langgam ay patuloy na nag-iipon at naghahanda para sa hinaharap. Si Tipaklong ay nagsimulang matutunan ang kahalagahan ng pagsusumikap at pag-iwas sa kasiyahan na walang kinalaman sa kinabukasan. Sa huli, nakikita natin na ang tagumpay ay hindi nangyayari ng basta-basta. Ito ay bunga ng mga pag-iisip, pagpaplano at pagtutok sa mga responsibilidad ng buhay. Habang ang tag-init ay unti-unting tumatagal, nagsimulang magbunga ang mga pananim na itinanim ni Tipaklong. Ang mga prutas at gulay na kanyang inaalagaan ay nagsimulang mag-ani, at sa bawat pag-aalaga na kanyang ibinubuhos, ang kanyang imbakan ay napupuno ng mga pagkaing hindi niya kailanman naisip na kakailanganin niya. Unti-unti, nagsimulang magbago ang buhay ni Tipaklong. Hindi na siya ang dating masayahing nilalang na walang pakialam sa hinaharap. Sa halip, siya ay naging mas responsable, mas maingat, at mas handa para sa mga darating na hamon ng buhay. Si Langgam, na masipag at masikhay, ay patuloy na nag-iipon at nag-aalaga ng kanyang mga pagkaing itinabi mula sa tag-init. Ang kanyang imbakan ng pagkain ay puno na, at ang mga butil ng palay, prutas at mga dahon ay handa na upang gamitin sa darating na taglamig. Sa bawat araw na lumilipas, si Langgam ay patuloy na nagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang masipag na gawain, natutunan niyang magpahinga at mag-enjoy sa mga sandali ng tag-init. Alam niyang darating ang taglamig, ngunit hindi siya nagmamadali. Ang kanyang mga paghahanda ay nagsilbing proteksyon laban sa lahat ng pagsubok na maaaring dumating. Isang araw nang magsimula ng magbago ang panahon at ang tag-init ay nagsimulang magtapos, si Langgam at si Tipaklong ay nagtipon sa ilalim ng isang malaking puno. Nasa tabi nila ang mga bunga ng kanilang mga hard work at pagsusumikap. Si Langgam, na hindi tumigil sa pagtulong kay Tipaklong, ay natuwa na makita ang mga bunga ng kanilang pinagsamang pagod at sakripisyo. Si Tipaklong naman, bagamat hindi pa rin kasing bilis ni Langgam,
ay nagalak na makita ang mga pagkaing inaani mula sa kanyang mga pananim. Langgam, salamat sa lahat ng iyong mga aral. Kung hindi mo ako tinulungan, baka ako pa rin ay maghihirap ngayong taglamig, sabi ni Tipaklong na may ngiti sa kanyang mukha. Si Langgam ay ngumiti at sumagot, walang anuman, Tipaklong. Hindi ko ginawa ito upang ikaw ay magpasalamat, kundi upang matutunan mo kung gaano kahalaga ang magtrabaho at magplano para sa hinaharap. Ang bawat hakbang natin ngayon ay may epekto sa mga darating na araw. Habang ang mga araw ay nagiging mas malamig, ang mga ulap ay nagsimulang magtipon sa kalangitan, isang senyales na malapit nang dumating ang taglamig. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang taon. Si Tipaklong ngayon ay handa. Hindi siya natatakot sa mga pagsubok, sapagkat alam niyang ang kanyang mga pagsusumikap ay magbubunga. Naisip niya na kung hindi siya nakinig kay Langgam, hindi siya magkakaroon ng sapat na pagkain at hindi niya kayang harapin ang matinding hamon ng taglamig. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikislap sa langit, nagsalita si Tipaklong kay Langgam. Ngayon ko lang naisip kung gaano kahalaga ang maghanda. Dati, iniisip ko lang ang kasiyahan at kasiyahan. Ngunit ngayon ay natutunan ko na hindi iyon sapat. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Langgam. Si Langgam ay ngumiti at tinapik ang balikat ni Tipaklong. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Tipaklong. Natutunan mo na ang pinakamahalagang aral at iyon ay ang pagpaplano para sa hinaharap. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon upang magtrabaho at maghanda. Sa mga sumunod na linggo, ang taglamig ay dumating. Ngunit hindi ito nakaramdam ng matinding takot si Tipaklong. Ang mga prutas at gulay na itinanim at inipon niya ay nagsilbing pagkain sa malamig na mga araw. Minsan ay nakikipag-usap siya kay Langgam at magkasama nilang tinatangkilik ang mga pagkain na kanilang pinaghirapan. Si Langgam ay patuloy na nagtuturo kay Tipaklong ng mga bagong bagay at si Tipaklong naman ay masayang natututo at nagsusumikap para mapanatili ang kanyang mga inani. Habang ang taglamig ay tumatagal, natutunan ni Tipaklong na ang buhay ay hindi palaging madali. Kailangan niyang magtrabaho ng masigasig at magplano upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang mga aral na natutunan niya kay Langgam ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Ang kabanatang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang hamon ng buhay. Si Langgam, sa pamamagitan ng kanyang masipag na gawain, ay nagpakita ng tunay na halimbawa ng pagpaplano at pagiging responsable. Si Tipaklong, na nagsimula bilang isang masayahing nilalang na walang pakialam sa hinaharap, ay natutunan ang mahalagang aral tungkol sa pagtutok sa mga layunin at ang kahalagahan ng paghahanda sa mga pagsubok ng buhay. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kabutihan
ng pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay at ng pagiging handa sa mga darating na pagsubok. Habang ang malamig na hangin ay patuloy na dumadaloy sa gubat, si Langgam at si Tipaklong ay nagsimulang mag-adjust sa bagong takbo ng buhay. Si Langgam na matagal nang nag-iipon at nagtrabaho ng walang sawa ay natutunan na ngayon ang tamang balanse ng pagsusumikap at pahinga. Sa kabila ng taglamig, si Langgam ay hindi na nagmamadali. Naisip niya na darating din ang tag-init at magiging magaan na ang buhay. Ngunit hindi siya nagpapabaya. Patuloy niyang inaalagaan ang mga pagkain na kanyang iniimbak. Ang bawat butil ng palay, prutas, at mga dahon ay may halaga. At sa bawat araw na lumilipas, siya ay patuloy na masaya at kontento na may kasamang pagmamalasakit sa mga kaibigan at pamilya. Si Tipaklong sa kabilang banda ay patuloy sa kanyang pagsusumikap at sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang mas pahabain ang pasensya at pagtsatsaga. Nagsimula siyang mag-imbak ng mas maraming pagkain at nagtiyaga sa mga bagay na hindi niya pa dati magagawa. Hindi na siya ang Tipaklong na laging nag-e-enjoy sa kasalukuyan lamang. Si Tipaklong ay natutong balansehin ang kasiyahan at responsibilidad sa pamamagitan ng mga aral na natutunan niya kay Langgam. Isang hapon, habang si Langgam ay abala sa kanyang mga gawain, si Tipaklong ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Langgam, salamat muli. Kung hindi ko natutunan ang mga aral mo, baka hindi ko pa rin makita ang halaga ng pagtutok sa hinaharap. Nais ko na ring matutunan kung paano magtulungan sa ibang tao." Si Langgam ay ngumiti at tumango. Hindi lahat ng bagay ay makukuha agad, Tipaklong, ngunit ang paghahanda, ang pagiging responsable at ang pagkakaroon ng malasakit sa iba ay mga bagay na magdadala sa atin sa tagumpay. Si Tipaklong na ngayon ay natututo ng mas maraming bagay mula kay Langgam ay nagsimulang magtulungan sa ibang mga hayop sa kagubatan. Nagbigay siya ng mga butil at prutas sa mga nangangailangan at nakikita niya ang halaga ng pagtutulungan. Si Langgam na buong puso siyang tinulungan sa mga nakaraang buwan ay natuwa sa pagbabago ni Tipaklong. Ang pagkakaibigan nilang dalawa ay naging mas matibay. At sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, sila ay magkaibigan na hindi nagbabago. Habang ang taglamig ay patuloy na dumaan, nakatagpo si Langgam at Tipaklong ng mga pagkakataon upang magtulungan sa iba pang mga hayop. Si Tipaklong na ngayon ay may mga natutunan na ay nagtulungan sa paghahanap ng pagkain para sa mga iba pang nilalang sa gubat. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa isa't isa, kundi pati na rin sa pagtutulungan sa iba at pagpapalaganap ng kabutihan. Langgam, natutunan ko na hindi lang ako ang mahalaga sa mundo. Ang pagtulong sa iba ay isang bagay
na magbibigay ng mas malaking kasiyahan kaysa sa personal na kasiyahan ko lang. Sabi ni Tipaklong habang sila ay nag-aalaga ng mga hayop sa gubat. Salamat Langgam sa lahat ng mga aral na ibinahagi mo sa akin. Ngayon ay natutunan ko kung paano magtulungan at magbigay sa iba. Si Langgam habang binabaybay ang kanilang mga ginagawa ay natutuwa na makita ang pagbabago kay Tipaklong. Ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay hindi nakukuha sa personal na benepisyo lamang, kundi sa pagbibigay sa kapwa at sa pagtutulungan upang mas mapabuti ang ating komunidad. Isang araw, habang ang mga ibon ay nagsisimula ng magbalik mula sa kanilang paglipad sa mga mainit na lugar, si Tipaklong ay nakatanggap ng tawag mula sa isang grupo ng mga hayop na nagpasalamat sa kanilang tulong. Ang mga hayop ay nagsabi, "Salamat Langgam at Tipaklong dahil tinulungan nyo kami sa mga panahong kami ay nangailangan. Dahil sa inyo, natutunan naming magtulungan, mag-imbak ng pagkain at maghanda para sa mga darating na araw." Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kasiyahan kay Langgam at Tipaklong. Alam nilang ang mga aral na ibinahagi nila sa isa't isa ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa buong komunidad ng mga hayop sa gubat. Sa kabanatang ito, natutunan ni Tipaklong ang halaga ng pagtutulungan, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang kabutihan at malasakit sa kapwa ay nagiging mas mahalaga kaysa sa personal na kasiyahan lamang. Si Langgam, sa pamamagitan ng kanyang mga aral, ay nagbigay ng isang magandang halimbawa ng pagiging responsable at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas matibay dahil sa kanilang pagtutulungan, at ang kanilang komunidad ay naging mas maligaya at maunlad habang ang taglamig ay patuloy na bumabalot sa gubat. Ang kalikasan ay nagbigay ng isa pang pagsubok kay Langgam at Tipaklong. Isang araw, habang sila ay abala sa paghahanda para sa darating na tag-init, ang mga ulap ay nagsimulang magtipon sa kalangitan. Ang hangin ay umihip ng malakas at ang mga puno ay nagsimulang mag-uga. Mabilis na nagbago ang panahon at isang matinding bagyo ang dumaan sa kagubatan. Ang mga hayop sa gubat ay nagsimulang magtago at maghanap ng mga kanlungan. Ang ulan ay bumagsak ng malakas at ang hangin ay dumaan ng may galit. Ang mga punong kahoy ay yumuyuko sa lakas ng hangin at ang mga dahon ay natatangay sa kalangitan. Si Langgam at Tipaklong na nagsasanay na sa pagtutulungan ay mabilis na naghanap ng masisilungan. Ang kanilang mga imbakan ng pagkain ay maaari ring maapektuhan ng matinding ulan, kaya't parehong nagmadali upang protektahan ang kanilang mga pinagpagurang pagkain. Sa kabila ng mabilis na pagbabagong ito ng panahon, si Langgam at Tipaklong ay hindi nagpanik. Sila ay nagtulungan upang patibayin ang kanilang mga imbakan at siguruhin ang mga pagkain
ay hindi mababasa o masisira. Si Langgam na may karanasan sa mga ganitong sitwasyon ay mabilis na nagbigay ng mga tagubilin kay Tipaklong. Tipaklong, alalahanin mo na ang mga butil ng palay ay madaling masira kapag nababasa. Kailangan nating magtayo ng mga pansamantalang kanlungan para protektahan ang mga pagkain natin, sabi ni Langgam habang tumutulong kay Tipaklong na magtayo ng mga sanga at dahon upang matakpan ang kanilang imbakan. Oo, Langgam, hindi ko alam kung paano ko magagawa ito kung wala ka, sagot ni Tipaklong habang ang mga kamay niya ay mabilis na gumagalaw upang magtulungan. Dati, hindi ko iniisip ang mga ganitong bagay, pero ngayon, natutunan ko na kailangan kong magplano, hindi lamang para sa aking sarili, kundi pati na rin para sa iba. Ang bagyo ay patuloy na lumalakas, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Langgam at Tipaklong ay patuloy sa pagtutulungan. Pinagtulungan nila ang lahat ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga pagkain at maghanap ng ligtas na lugar upang magtago mula sa malupit na hangin at ulan. Habang ang bagyo ay dumaan, masaya sila na nakatagpo ng isang lugar na magpoprotekta sa kanilang mga kinakailangan. Nang matapos ang bagyo, ang gubat ay natagilid at puno ng mga nalagas na sanga at dahon. Ang mga hayop sa gubat ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga kanlungan. Nag-aalala tungkol sa mga nawalang pagkain at mga pinsalang dulot ng bagyo. Si Langgam at Tipaklong na natutunan ang kahalagahan ng pagtutulungan at paghahanda ay hindi nag-alinlangan na tumulong sa ibang mga hayop. Ang kanilang mga imbakan ay intak at sila ay nagbigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Langgam, kung hindi ako nakinig sa iyo, malamang ay wala na tayong makain ngayon, sabi ni Tipaklong nang makita nilang marami pa rin ang nawalan ng kanilang mga pagkain. Ang lahat ng iyong mga aral ay nagsilbing proteksyon, hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa buong gubat. Ang pagiging handa at pagtutulungan ay hindi lamang tungkol sa sarili. Sa panahon ng kalamidad, kailangan natin ang bawat isa, sagot ni Langgam, habang siya at si Tipaklong ay naghahati ng kanilang mga natirang pagkain sa iba pang mga hayop sa gubat. Hindi ko ginawa ito para sa papuri. Ginawa ko ito upang matutunan mong ang pagtutulungan ay mas mahalaga kaysa sa anumang personal na tagumpay. Habang nag-iipon sila ng mga natirang pagkain at tinutulungan ang iba pang mga hayop, natutunan ni Tipaklong ang isa pang mahalagang aral. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi maiiwasan, ngunit sa pagkakaroon ng tamang paghahanda at sa pagtutulungan, malalampasan natin ang lahat ng yun. Si Langgam sa kanyang mga aral ay naging isang tunay na halimbawa ng malasakit, pagpaplano at pagtulong sa kapwa. Sa kabila ng matinding bagyong dumaan sa gubat, nagpatuloy ang buhay ng mga hayop sa pamamagitan ng kanilang mga pagsusumikap, at ang pagkakaibigan ni Langgam at Tipaklong
ay naging mas matibay. Ang mga aral na ibinahagi nila ay naging gabay sa mga hayop sa gubat upang magtulungan at maging handa para sa anumang pagsubok na maaaring dumaan sa kanilang buhay. Ang kabanatang ito ay nagbigay ng isang malalim na aral tungkol sa pagiging handa at ang kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng mga pagsubok. Si Langgam, sa kanyang pagiging matiyaga at masipag, ay nagturo kay Tipaklong at sa ibang hayop ng gubat kung paano maghanda sa mga kalamidad at kung paano ang pagtutulungan ay makakapagbigay lakas sa mga oras ng pangangailangan. Sa kabila ng bagyo, natutunan nila na ang mga pagsubok ay hindi nangangahulugang katapusan, kundi isang pagkakataon para magtulungan at magtagumpay ng sama-sama. Matapos ang matinding bagyo, ang gubat ay unti-unting bumangon mula sa mga pinsala na dulot ng malupit na hangin at ulan. Ang mga puno ay nawalan ng ilan sa kanilang mga sanga at ang mga halaman ay nawasak ng matinding ulan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimulang magbalik ang mga hayop sa kanilang mga tahanan at naghanap ng mga paraan upang muling makapagsimula. Si Langgam, na mula pa noong una ay nagsusumikap at handa, ay nagpatuloy sa kanyang pag-iipon at paghahanda para sa darating na tag-init. Sa kanyang mga mata, walang ibang layunin kundi ang matulungan ang kanyang komunidad, at ito ay kanyang ipinagpatuloy. Si Tipaklong, na ngayoy mas responsable at handa na, ay patuloy na nagtrabaho sa pagtulong sa iba pang mga hayop. Mula sa mga aral na natutunan niya mula kay Langgam, siya ay nagbigay ng mga butil, prutas at iba pang pagkain sa mga nangangailangan. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim sa mga araw na iyon. Si Tipaklong, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, ay nagsimulang maging isang huwaran ng pagpapakumbaba at malasakit. Nais niyang tulungan ang bawat isa sa gubat upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo. Kasama si Langgam, nagsimulang magtulungan ang buong komunidad ng mga hayop upang muling itayo ang mga nasirang bahay, muling magtanim ng mga halaman at mag-ipon ng pagkain. Langgam, marami tayong natutunan sa nangyaring bagyo, sabi ni Tipaklong habang siya at si Langgam ay naglalakad patungo sa isang bukirin na tinataniman nila ng mga bagong butil. Ang lahat ng mga pagsubok na ito ay nagturo sa akin na ang buhay ay hindi palaging makinis. Ngunit sa pagtutulungan, maaari nating malampasan ang lahat ng pagsubok. Oo, Tipaklong, sagot ni Langgam habang siya ay nag-aalaga ng mga bagong tanim. Sa bawat pagsubok na dumarating, matututo tayong magtulungan at magsikap upang magtagumpay. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasa pagkakaroon ng malasakit at ang pagtutulungan ng bawat isa. Habang ang panahon ng tag-init ay nagsisimulang magbalik, ang mga hayop sa gubat ay nagsimula ng magtanim ng mga bagong butil at prutas.
Ang mga punong kahoy ay muling nagsimulang magbunga at ang mga halaman ay nag-ugat ng matibay. Ang komunidad ng mga hayop ay nagsimulang magbukas ng mga imbakan ng pagkain at nagplano upang matiyak na sapat ang kanilang mga pagkain para sa darating na taglamig. Si Tipaklong na ngayon ay masipag at maingat ay patuloy na nagtutulungan sa ibang mga hayop. Ang kanyang mga kamay na dati ay abala lamang sa kasiyahan at laro ay ngayon abala sa pagtulong at paggawa ng mga bagay na makikinabang ang lahat. Alam niyang ang bawat butil ng pagkain na kanyang itinatabi ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iba pang mga hayop na nangangailangan. Si Langgam, sa kanyang patuloy na pagpapakita ng malasakit, ay nagsimulang magturo sa ibang mga hayop kung paano magplano at maghanda para sa mga darating na pagsubok. Hindi na siya nagsisika ng solo, kundi tinutulungan na niya ang mga hayop na magtulungan, mag-ipon at maghanda. Ang gubat ay naging mas united at ang mga hayop ay nagtagumpay sa kanilang mga pagsubok dahil sa kanilang malasakit at pagtutulungan. Isang araw, habang naglalakad si Langgam at Tipaklong sa kagubatan, si Tipaklong ay nagsalita. Langgam, natutunan ko na ngayon ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng malasakit at pagtutulungan. Ang pagiging handa sa lahat ng bagay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba, ay isang malaking bagay. Sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa atin, nakita ko kung gaano kahalaga ang magtulungan. Si Langgam ay ngumiti at tumango. Tipaklong, ang lahat ng mga pagsubok ay may dahilan. Binigyan tayo ng pagkakataon upang matutunan kung gaano kahalaga ang magplano at magtulungan. Ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit kung tayo ay magkakaroon ng malasakit sa isa't isa, tiyak ay magiging magaan ang lahat. Habang ang tag-init ay dumating, nagpatuloy ang buhay sa gubat. Ang mga hayop ay nagsimulang magtulungan at magplano para sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga pagkakaibigan ay mas naging matibay at ang mga aral na natutunan mula kay Langgam ay naging gabay sa kanilang lahat. Ang pagtutulungan, ang malasakit at ang pagiging handa ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magtagumpay at makabangon mula sa anumang pagsubok. Ang kabanatang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan, malasakit at paghahanda sa lahat ng aspeto ng buhay. Si Langgam, sa kanyang mga aral, ay naging isang huwaran ng pagpapakumbaba at malasakit. Si Tipaklong, sa kabila ng mga pagsubok na dinanas, ay natutunan na ang bawat pagsubok ay nagdadala ng mga pagkakataon upang magtulungan at magtagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa personal na benepisyo lamang, kundi sa pagtutulungan para sa kapakanan ng lahat. Matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan ng gubat, si Langgam at Tipaklong ay nakaramdam ng isang bagong sigla. Ang taglamig ay nagbigay sa kanila ng maraming aral
tungkol sa pagiging handa at pagtutulungan. At ngayon, sa pagdapo ng tag-init, nakikita nila ang mga epekto ng kanilang pagsusumikap. Ang gubat ay muling nabuhay at ang mga hayop ay nagsimulang magtanim at mag-ani ng mga bagong pananim. Si Langgam, sa kanyang patuloy na pag-iipon at pagtulong sa iba, ay nagsimulang magplano para sa susunod na taglamig. Ang kanyang imbakan ng pagkain ay patuloy na pinapalago at siya ay masaya na makita na hindi lamang siya ang nakikinabang, kundi pati na rin ang kanyang mga kaibigan at ang buong komunidad ng mga hayop. Ang kanyang masipag na gawain ay nagsilbing inspirasyon sa iba at pati si Tipaklong ay nagsimulang magtulungan sa mga bagong proyekto upang matulungan ang iba pang mga hayop sa gubat. Si Tipaklong, na noon ay hindi nag-iisip ng hinaharap, ay naging isang huwaran ng pagsusumikap at malasakit. Siya ay masipag na nagtatrabaho sa paghahanda para sa mga darating na araw. Kasama si Langgam, nagtulungan sila sa pagtatanim ng mga butil, pag-aalaga sa mga halaman, at pagtulong sa mga hayop na nangangailangan ng pagkain at tirahan. Sa bawat araw na lumilipas, ang gubat ay naging mas masaya at mas produktibo. Ang mga hayop ay nagkaisa at nagsimulang magtulungan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Ang mga prutas at gulay na kanilang itinanim ay nagsimulang magbunga at ang mga hayop ay masaya sa kanilang mga ani. Si Langgam at Tipaklong, na nagsimula sa magkaibang pananaw sa buhay, ay nagsanib puwersa upang magtagumpay at matutunan ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng malasakit at pagtutulungan. Langgam, sabi ni Tipaklong habang sila ay nagtatanim ng mga bagong butil, kung hindi ko natutunan ang mga aral mo, sigurado akong hindi ko magagampanan ang mga gawaing ito ngayon. Natutunan ko na hindi sapat na magsaya lamang. Kailangan ko ring maghanda para sa mga darating na pagsubok. Si Langgam ay ngumiti at tumango. Tama ka, Tipaklong. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit ang pagkakaroon ng malasakit at pagtutulungan ay nagiging susi sa pagtagumpay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magtulungan at magplano para sa mas magaan na hinaharap. Habang ang tag-init ay lumalala, si Langgam at Tipaklong ay patuloy na nagtutulungan upang magtulungan sa iba pang mga hayop. Nagsimula silang magtulungan sa mga proyekto tulad ng pagbuo ng mga bagong tahanan para sa mga hayop, pagtatanim ng mga prutas at gulay, at pagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap. Ang kanilang komunidad ay naging mas maligaya at mas maunlad dahil sa kanilang mga pagsusumikap at pagtutulungan. Isang araw, habang sila ay nag-aalaga ng mga bagong tanim, si Tipaklong ay nagsabi, "Langgam, gusto kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong mga aral, hindi ko malalaman kung paano magplano at magtulungan. Ngayon ay natutunan ko na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa kasiyahan,
kundi sa pagkakaroon ng malasakit at pag-aalaga sa kapwa. At ikaw, Tipaklong, ay naging isang tunay na halimbawa ng pagpapakumbaba at pagtutulungan. Sagot ni Langgam, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang ating mga naipon, kundi kung paano tayo nagbigay at nagmalasakit sa iba. Habang patuloy ang kanilang mga gawain, nagsimula rin silang makaranas ng mas magaan na buhay. Ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagsilbing gabay upang magtagumpay sa mga darating na pagsubok. Si Langgam at Tipaklong ay naging inspirasyon sa buong gubat, at ang kanilang pagkakaibigan ay nagsilbing simbolo ng pag-asa at pagtutulungan. Ang kabanatang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit, pagtutulungan at pagiging handa para sa mga darating na pagsubok. Si Langgam sa kanyang mga aral ay naging gabay para kay Tipaklong at sa iba pang mga hayop sa gubat. Si Tipaklong, na dati ay hindi nag-iisip ng hinaharap, ay natutunan na ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan at malasakit, malalampasan ang anumang pagsubok. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsilbing isang magandang halimbawa ng kung paano ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay ay nagdudulot ng tagumpay at pag-asa. Dumating ang pinakamainit na panahon ng taon at ang gubat ay muling sumik sa kulay ng buhay. Ang mga prutas ay humalimuyak at ang mga halaman ay nagbigay ng masaganang ani. Si Langgam at Tipaklong ay masaya at kontento, hindi lamang dahil sa mga ani na kanilang tinatamasa, kundi dahil sa mga aral at karanasan na kanilang naranasan. Ang komunidad ng mga hayop ay nagsimulang mamuhay ng mas masaya, mas organisado at mas handa para sa mga darating na pagsubok. Ang mga hayop ay hindi na lamang nakatutok sa sarili nilang pangangailangan, kundi nagtutulungan na sila sa lahat ng oras, nagbabahagi ng pagkain at magkasamang nagtatrabaho upang mapanatili ang kaligayahan sa gubat. Si Langgam, na hindi tumigil sa pagiging masipag, ay masayang nakikita ang kanyang mga pagsusumikap ay nagbigay ng magagandang bunga. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagkakaroon ng isang komunidad na nagsasama-sama at nagmamalasakit sa isa't isa. Si Tipaklong, na nagbago mula sa isang masayang nilalang na walang inaalala, ay naging isang simbolo ng pagbabago. Siya ay naging isang halimbawa ng pagkatuto at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Langgam, sabi ni Tipaklong isang araw, habang sila ay magkausap sa ilalim ng isang puno. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang bawat hakbang na ginawa natin. Kung hindi kita nakilala, sigurado akong maghihirap pa rin ako ngayon. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang pagpaplano, ang pagtutulungan at ang malasakit sa kapwa. Si Langgam, na masaya sa pagbabago ni Tipaklong, ay sumagot,
Hindi ko ginawa ito para magpasalamat ka, Tipaklong. Ang ginawa ko ay upang matutunan mong maging handa, magtulungan at magbigay sa iba. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga bagay na ating naipon, kundi sa mga aral at pagpapahalaga na ating naipasa sa iba. Isang araw, habang ang mga ibon ay nag-uumpisang magliparan patungo sa ibang lugar at ang mga hayop sa gubat ay abala sa kanilang mga gawain, si Langgam at si Tipaklong ay nagtipon sa ilalim ng malaking puno. Sila ay nag-usap tungkol sa lahat ng mga bagay na kanilang pinagdaanan. At sa huli, pareho nilang nalamang ang buhay ay isang walang katapusang pag-aaral. Lahat ng karanasan, mga tagumpay at pagkatalo ay nagsilbing aral na nagtulak sa kanila upang maging mas mabuting nilalang. Langgam, kung may isa pang bagay na natutunan ko mula sa iyo, ito ay ang kahalagahan ng pagiging handa at ang pagtutok sa kapwa. Hindi lang tayo dapat magtrabaho para sa ating sarili. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay may epekto sa iba, kaya't kailangan nating maging responsable sa ating mga aksyon. Sabi ni Tipaklong. Oo, Tipaklong, ang buhay ay hindi palaging makinis. Ngunit kung tayo ay magkakaroon ng malasakit at magsusumikap, tiyak na makakamtan natin ang tagumpay, sagot ni Langgam. Habang ang tag-init ay lumipas at ang mga araw ng taglamig ay muling nagbalik, si Langgam at Tipaklong ay patuloy na nagtulungan. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong komunidad. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas matibay at ang mga aral na kanilang natutunan ay nagsilbing gabay sa lahat ng hayop sa gubat. Ang mga hayop sa gubat ay natutunan na hindi lamang sila dapat magtrabaho at maghanda para sa kanilang sarili, kundi dapat silang magtulungan, magbigay at magmalasakit sa iba. Ang mga araw ng hirap at pagsubok ay naging bahagi na ng nakaraan. Ngunit ang mga aral na natutunan nila ay magiging pamana ng pagkakaibigan at malasakit sa bawat henerasyon ng mga hayop sa gubat. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung anong naipon, kundi sa kung paano ang bawat hakbang ay nagbigay ng epekto sa mas malawak na komunidad. Sa kabanatang ito, natutunan ni Langgam at Tipaklong na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa mga aral na natutunan sa pamamagitan ng mga pagsubok at sa mga pagkakataon ng pagtutulungan at malasakit. Ang tagumpay ay hindi palaging makakamtan ng mag-isa, kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit at pagbibigay sa kapwa. Ang pagkakaibigan ni Langgam at Tipaklong ay nagsilbing isang magandang halimbawa ng kung paano ang mga aral ng buhay ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng mas magaan na buhay para sa lahat.